Good morning. Alam ko na ang pinakaunang tanong na nasa isip nyo ngayon. Bakit ang tagal kong hindi nag-vlog? Na-busy po kasi sa trabaho, tapos kahapon natapos pa lang yung competition na sinalihan namin. District Science and Math Fair. So, yun, na-busy sa training, sa review ng mga pupils. Tapos 'di ba sabi ko, hindi ako magvi-video kapag may klase, yung nagkaklase talaga ako. Kaya hindi ako nakakabuo ng content sa isang araw. Kasi pag alis ko ng bahay, ilang minutes lang naman 'yon. Tapos pag uwi ko, ilang minutes lang din. Kaya pag uwi ko ng bahay, diretso na lang ako pahinga. Hindi na ako nagvo-vlog. Kaya yon, ilang araw hindi ako nakapag-vlog. Ngayon lang ulit nakabalik. Dito nga pala ako ngayon nagwa-walking. Maaga kasi akong nagising tapos walang work. Sunday. Kaya nag-prepare na lang ako kanina pagkagising ko na mag-walking ako. Kasi medyo matagal na rin akong hindi nakapag-walking eh. Yun na nga, sobrang busy. Ang daming ginagawa. Kaya yun, ngayon lang ulit nakabalik sa walking. Kung napapansin yun, nandito ako ngayon sa kilid ng kalsada. Hindi ito yung usual na nakikita nyo sa vlog ko na pag nag-walking ako doon sa sa may bukid. Sa gilid ako ng highway ngayon naglalakad. Pero syempre, maingat pa rin ako. Sigurado natin na nasa gilid lang talaga tayo kasi may mga sasakyan. Ayun na yung signage, oh. Yan yung signage na border from town proper doon sa kung saan ako nakatira, tapos dito sa kabilang barangay. Pero part pa rin yan ng town na kung saan ako nakatira. Balik na ako. Medyo malayo-layo na rin naman yung nalakad ko. Tsaka nakarating na rin naman ako sa isang barangay. So wag muna nating bibiglain yung katawan natin kasi kakabalik lang din sa pag-walking. Baka mamaya pagbalik ko sa bahay diretso ako collapse. Kaya wag mo nang biglain. Tapos baka dumaan din ako doon sa nilalakaran ko sa may bukid, yung sangkang Kinaway. Mga ilang minutes lang din naman yun. Ngayon kasi yung steps ko is 4,000 plus na. So siguro pagbalik ko doon 8,000, tapos 2,000 doon sa may bukid. So makaka 10 km pa rin tayo ngayong umaga. Ito talaga yung view na napakaganda talaga tuwing umaga. Siguro iniisip nyo ngayon yung naririnig nyo lang sa akin is yung hingal ko. Sorry po. Ayan, oh. Diyan sa ilog na yan, pumupunta kami nun ni tatay papunta doon sa nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Basta tapa ako nun, sumasama ko kay tatay, sumasakay kami ng katulad yan. Tawag dito sa amin baluto. Yan, sumasakay ako, tapos sinasama ko ni tatay kumuha ng mga alam mo yung dalo-dalo? Hindi ko alam talaga yung Tagalog ng dalo-dalo. At saka yung may mga shell, basta mga seashells. Pero dito sa dito sa ilog, hindi yung sa dagat. Sinasama ko yung tatay, kumukuha kami noon. Tapos pag uwi, ulam namin, pag may sobra binibenta. Tapos dyan naman sa tapat, dyan naman yung papunta noon sa namin,
bukid. Sinasama din ako ng tatay. Bali naglalakad kami papunta dito sa tulay, tapos sasakay kami ng baloto. Tapos yun, pupunta na kami doon. Habang naglalakad ako, naalala ko yung mga dinadaanan namin papunta doon sa ano namin, sa bukid. Yung sinasama kami dati ni tatay. Actually na-experience din to ng mga ate ko. Tapos ako, kala siguro ng iba na yung buhay namin noon is ano, yung mayroon talaga. Pero yung totoo talaga, dati wala talaga kami. As in, sumasama ako kay tatay, pumupunta kami dun sa may ilog, tapos namumulot kami ng mga ano, yung sinabi ko sa inyo, dalo-dalo. Tapos may beses din nun, mga madaling araw, mga 12 AM siguro, sasama ko kay tatay doon sa may ilog, kukuha ng isda. Kasi parang, di ba may low tide at saka high tide, parang inaabangan yung tatay yung low tide doon sa ilog. Tapos yun yung time na kukunin yung net na nilagay niya doon. Madaling araw, siguro aalis kami sa bahay mga 12, tapos darating kami doon mga 2 AM 1 AM or 2 AM, tapos 3 AM doon na mapanas natin ng mga isda. Tapos iniwan lang niya ako doon sa ano, sa baloto, yung ano ba yung Tagalog, basta yung sinasakyan sa ilog. Iniiwan lang ako doon ni tatis, tapos naghihintay ako. As in, hindi naman ako natatakot noon kahit mag-isa lang ako. Ayan, alam kong may bago kayong nakikita ngayon dito sa school, kasi nga 'di ba ang tagal kong nawala. Yan. 'Di ba? Nalagyan ng harang diyan. Mas safe na para sa mga bata, pero doon banda is under construction pa din. 'Di ba? Mas safe na ngayon sa mga estudyante. Buti na lang nalagyan na 'to. So, ilang araw kayo nawala, ilang araw hindi ko napakita sa inyo, kaya ngayon yan, kita nyo na. Tapos kung napapansin nyo, wala nang mga bata ngayon dito kasi nga wala nang estudyante. Yung nandito na lang, ilang pupils na lang na piniprepare din namin for the division. Competition naman din sa division. Diba dati nung una kong pinakita to, wala to dito. Tapos ngayon meron na. Yan. Problema. Nagpe-prepare na ako para sa pag-uwi kasi hapon na nga. Problema ngayon, nasira pa yung bag ko. Ayan o. Yung una kasi dati, isa lang yung zipper na nasira. Ngayon, dalawa na sila. Yung nangyari kay sa zipper, nasira na. Tapos, natanggal na to. Problema ko ngayon, paano ko ilalak? Ay, naku naman. Kanina ko pa inaayos, siguro mga 30 minutes na. Hindi na talaga maayos siya. Wala na, ayaw na talaga. Ito pa naman yung gusto kong bag pag sa school kasi hindi na ako nagdadala ng lagayan ng laptop kasi may lagayan na talaga siya ng laptop, tsaka safe pa yung laptop kasi nga may dito, foam. Kasi kung yung isa kong bag yung gagamitin ko, manipis yun. So parang hindi safe yung laptop doon. Wala. Naku naman. Ito wala na. Hindi na maayos to. Kaya nung pa inayos, wala talaga. Bakit naman ngayon pa?
Wala, suko na. Lagyan ko na lang ng clip. Ito lang ilalagay ko. Binder clip. Ngayon lang. Tapos papalitan ko na yung bag ko bukas. Ayan. Nako naman. Ganyan na lang siya. Tapos lagyan ko na lang dyan. Oh, di ba? Ang dami kong pawis, oh. Grabe. Ang init na nga. Nagka-problema pa sa bag. Yun, naliligo na ako sa pawis. Tsaka, ayan, napansin nyo nga pala, di ba ilang araw din ako nawala. Nakapagpagupit na ako. Naku, naman. Uuwi na. Yan, di ba? Malaki na yung pagbabago dito sa school. Ilang araw lang ako nawala niyan, ah. Daan muna ako office kasi hintayin ko pa yung isa kong kasama. Yung isa kong co-teacher. Akyat ulit ako sa taas. Nakalimutan ko pala yung helmet ko andun sa classroom. Sign of aging, makakalimutin na. Helmet? May bisita sa school, oh. Where is my... Labasan na Dagol, bakit pumasok ka na naman? Dagol. Tapos ng klase, di ba? Dito ka na naman sa school. Tapos na klase, di ba? Ay, man, hindi lang susi, Jay. Yes, Dagol, naghihintay pa. Pinalabas ko na kasi nila ko na yung gate. Nandun pa siya naghihintay. Bahay na. Dito ba? Gabi, magtanap ko. Ay, grabe ko lang gabi na. Madilim na sa labas. Labas ko yung mga gamit ko sa bag kasi papalitan ko yung bag ko. Ate Pets? Yes, Ate Pets? Akbag, liunan ko kay Kuan. Daragas. Ay, taktok. Isa ko nga bag. Nagbihis na ako agad kasi sobrang init, basang-basa yung sato ko. So ito na yung papalit kong bag. Ito na muna yung gagamitin ko. Luma na to pero gamitin ko na lang kasi hindi na nga kasi ito pwede, sira na. So ito na lang muna. Ito yung sinasabi ko na medyo hindi safe yung laptop kasi malambot lang siya. Kaya mas gusto ko talaga sana to kasi mas safe dito. Eh walang magagawa. Ito lang yung available kong bag. Ito na yung gagamitin ko. Tapos wala pa siyang compartment sa laptop. As in, isang lang talaga. Bulsa lang. Tapos, dito lang. Pwede siya mag-iiwa-iwalay. So, transfer ko na muna yung mga gamit ko. Parang na rin. Makikita niyo na rin kung ano yung mga laman ng bag ko. Una, itong
neck fan. Pero minsan ko lang ito ginagamit. Dinadala ko pa rin kasi, halimbawa nagba-brown out, for emergency, pwede siya magamit. Tapos, nagdadala rin ako ng itong wash bag. Nandito yung toothpaste, yung toothbrush ko. Tapos, extra t-shirts, nagdadala rin ako. Kapag halimbawa, kasi di minsan pag maulan, so, pag nababasa, pwedeng magbihis. At saka, so, halimbawa, sobrang init din, tapos, hindi pa tapos yung araw, yun, nagbibihis ako. Tapos, mga susi na classroom. Siyempre, wallet. Tapos, itong ko, pahangin, Jisoo Life. Puno nga yun yung tapos, ito nga palang pang spray sa lens ng salamin ko. Tapos, perfume. Gusto ko sana itong bag na to kasi maraming lalagyan eh. Anong magagawa? Tapos whiteboard marker. Alcohol. Yan. Tapos notebook. Kaya sakto na pala. Yung nga lang nag-ano dito. GSIS. Picture pala ni nanay. Sa doctor. Yan lang naman yung laman ng bag ko. Tapos, lagay ko na yung laptop ko. Yung tablet ko. Ito pala yung tablet. Yan. Ito yung laman ng bag ko ngayon. Nako, kailangan talagang dahan-dahan ng paglagay ng bag pag may laptop talaga. Sayang itong bago. Ano yung gamit ko ngayon? Si tatay nanonood yung libangan niya as usual. Tapos yung hinahanap niyo palagi, si nanay. Hello! Good evening! Magdi-dinner na kami, kakain ako. Patapos lang kumain. Ay, nakapagpahinga rin ngayong araw. Mag-walking sana ako pero baka bukas na lang kasi parang pagod talaga yung katawan ko ngayon. Ito nga pala yung aquarium ko, nalinisan na. Yan, may dalawang isda yan. Yan yung goldfish ko. Yan yung alaga ko dito. Actually yung yung isda na nandyan sa aquarium niya, yung binili ko doon sa San Ramon, kung saan ako nagtuturo, sa lugar kung saan ako nagtuturo. Nabili ko lang yan doon, mga isda na yan. Kasi noon, may isda talaga yung aquarium na yan. Tapos nawalan kasi nga, di ba, hindi na masyadong nalilinis. Tapos naging madumi na. So nawala yung mga isda na matay. Kaya medyo na-stock, matagal na na-stock yung aquarium. Tapos naisipan ko, sayang naman kung pababayaan ko lang, di ba? Kaya yun, naghanap ako na, buti na lang may nagbebenta doon ng isda, ng goldfish. Kaya nakabili ako doon. Tapos, ayan na silang dalawa.
Tapos yung aerator, tapos yung yung umihigop sa dumi, binili ko lang yan online. Kaso nga lang yung nabili ko mahina. Kasi dapat yung isa doon, yung ayun na yon, design na yon, nagbabubbles din dapat yun eh. Tapos ito, may isa pang butas yan dapat dyan na nagbabubbles. Kaso nga lang parang mahina yung nabili ko, kaya hindi masyadong babubbles yung iba. Tapos dito, hindi na talaga. Nag-aagaw kasi yung hangin. So yun yung nangyari dyan. Yan si nanay. Pahiga na yan siya kasi naantok na. Ganitong oras. Paga kasi yan, dapat siya natutulog eh. Si tatay. Simula umaga, yan talaga yung libangan niya. Di bali na lang kung halimbawa Saturday or Sunday, pumupunta yan siya sa anong tawag doon? Bulangan. Mas Tagalog, bulangan. Yung may mga manok, yun. Doon siya pumupunta. Tapos yun yung pinapanood niya. Favorite niya yan, kickboxing. Pagkatapos lang mag half bath, maya papasok na ako sa kwarto kasi magpapahinga na rin ako. Nakakapagod kasi itong araw na to, di ba sinabi ko na po kanina. So yun na nga. Sa mga nagtatanong po pala sa akin kung ano po yung nangyari kay Ate Warren Holland, kung bakit hindi siya nakapag-upload ng mga video or vlog niya, siguro ngayon may sagot na doon sa mga tanong ninyo kasi nakapag-upload niya siya as of the moment. So pasensya na po pala kayo kung hindi ko nasagot yon kasi mismo rin po ako, hindi rin po ako nakapag-upload ng vlog kasi na-busy rin po ako. Yun na nga yung rason ko na sinabi ko kanina. Tapos hindi ko na rin po nasagot yung mga tanong nyo kasi nung nabasa ko yung comment nyo, tinanong ko rin po si Ate Warren Holland kung ano yung nangyari, bakit hindi siya nag-upload. Yun na nga yung sabi niya, na busy rin po siya sa work at saka wala na din po siyang masyadong time mag-edit. Yun yung sabi niya sa akin. So, yun na nga, pasensya na po kayong lahat kung hindi ko po kayo nasagot. Tsaka gustuhin ko rin man pong sumagot sa mga tanong ninyo, hindi ko rin po masagot masyado agad-agad kasi nga, hindi rin po ako nakapagawa ng video ko. Actually, may nagagawa ako, mga ilang minutes lang, hindi ko nga mabubuo yung content ko, di ba nga po? Hindi ko mabubuo kaya hindi ako nakakapag-upload ng vlog kasi wala akong nabubuong vlog. Kahit nga ngayon, di ba, dinugtong ko lang yung vlog ko kahapon, yung Sunday na naglakad ako, tapos yung vlog ko ngayon. Yun na lang yung ginawa ko ngayon kasi masyadong, hectic yung schedule. Yung di ba, pag nasa school ako, buong araw ko nasa school, hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon. So, yun na lang yung ginawa ko, dinugtong ko na lang. Kaya, sorry po sa inyong lahat kung wala po akong naisagot sa inyo. Kahapon, nakagawa sana ako ng isang buong vlog buong araw. Yun nga, pag uwi ko ng bahay, galing di ba ako nag-walking, brown out. So, hindi na ako nakapag-vlog ulit kasi nga ang init, tapos walang tubig dito sa bahay. So, medyo, hindi na maganda yung araw ko kahapon. Kaya, yun, after kong maglakad, diretso na ako dito sa bahay, hindi na ako nakapag-vlog. Yung ginawa ko na lang is, napahinga na lang ako, natulog kahit mainit. Tsaka yung brownout ko kasi kahapon, scheduled power interruption yon. Bumalik ulit yung kuryente, 6 PM na, gabi na. Kaya pasensya na po talaga kayo. And para po doon sa mga nanood ng vlog ko ngayon, maraming salamat pa rin po at sinusuportahan nyo pa rin po ako. Sana ay supportahan nyo pa rin po ako and si Ate Warren Holland kahit na hindi po masyado kami nakakapag-upload. But hopefully, sana po ay makapag-post pa rin po ako kahit papano. Kasi kung sa akin lang po, gusto ko po talagang mag-vlog Yun nga lang, wala akong masyadong time kasi sa school medyo bawal talaga pag may mga bata. Tapos dito naman sa bahay, konti lang din yung time. Tapos siguro iniisip nyo, paulit-ulit lang din naman yung nangyayari dito sa akin. Kaya hindi na ako masyadong nagbi-video. So yun, isa rin po yun sa mga rason. And basta, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Sa ngayon po, magpapahinga na po muna ako kasi bukas may trabaho na naman, balik work na naman, sa school na naman. So, yun yung routine ko talaga araw-araw. And maya-maya, punta na ako sa kwarto. Hanggang dito na lang po muna yung vlog ko. Maraming salamat po ulit and good night. Have a great day. Bye-bye po!